Yan, lalagay tayo ng T tapos elbow. Yan, bali ganyan yung magiging itsura niya. Bakit ako magagawa niyan? Kasi guys, good morning and welcome back dito sa ating channel. Dito tayo ngayon sa ating kubo. Ayan, ngayong linggong to magagawa tayo or magle-layout tayo ng PVC para sa septic tank, tsaka sa water closet, tsaka sa sewer. Ayan, para sa CR natin. Ayan, punta natin CR. Dito yung yung CR natin. Medyo maputik pa lang kasi ayan, nagtambak ako ng isang araw. Yun. Medyo hindi pa tapos yung kanyang pagtatambak kasi ilalandscape ito guys eh. Yun, ito yung sa CR natin. Ito magle-layout ako dito ng PVC. Ito yung PVC. Nahukay ko na siya. Yun. Medyo syempre tuwing linggo lang tayo nakakagawa. Nahukay ko na to para ma-layout yung PVC. Pakita ko sa inyo step by step kasi dito natin lalagay yung water closet. Tapos dito yung lavatory, floor drain. Yun. Kasi dito yung shower area. Ngayon, layout muna natin yung PVC nung sa sewer dito guys. Yan, okay ko na siya. Ito kasi may PVC na 4 inches. Yan, papunta dito sa septic tank na ginawa natin. Yan, tapos yung kanyang air vent. Ito, lagay ako ng 4x3. Tapos doon ko na itataas. Ito kasi, kung makikita nyo, may poste yan. Magkakaroon kasi dito ng slab. Yan abang. Pero yung posting yan, halos kapantay lang ng hollow blocks. Hindi siya magiging sagabal sa loob ng ating CR. Kasi mag-aasinta pa ako dito. Ngayon, kaya ko lang siya lalagyan ng PVC para mabuhusan na ng flooring. Tapos, yung CHB natin, may patong doon sa flooring. Pero, lalagyan din natin ng beam sa ilalim para hindi mambuba yung papatong natin na CHB. Yan, mag-layout muna tayo ng PVC para sa sewer. Unahin natin sa sewer kasi mamaya sa water closet. Yan, sa sewer muna, dito sa side na to. Yun. Ito yung mga materials na gagamit natin. Yung iba na dito sa loob. Ito, ayan, PVC elbow, number 4 inches. Yan. Tapos, T para sa, yan, sa water closet yan, yung mga 4 inches. Y na 4x3. Ito yung 4x3. Ibig sabihin, 4 inches yung lock niya. Tapos, nag-reduce yan doon sa Y na 3 inches para dun sa ating air vent. Then, ito, PVC-Y na 3x2 para to sa ating, lavatory. 3 inches yung main niya. Tapos, 2 inches yung kanyang, yung papunta sa lavatory. Tapos, PVC elbow. Yan. Doon to sa may papunta sa taas na. Yan. Doon sa ating air vent. Tapos PVC-Y. Yun. Ito yung PVC-Y. PVC 1/8 bend. Yan. Hindi, iba yung elbow. Yung 90 degree. Compare dito sa 1/8 bend. Yan. Kasi mas magandang slope kapag ka naka 1/8 bend compare sa elbow. Ganun din sa hindi ako nagamit ng T kapag ka magdadagdag ng halimbawa lavatory or floor drain. Kailangan laging naka-Y para maganda yung slide ng tubig. Medyo hindi siya prone sa barahin. Tapos PVC pipe na 3 inches. Tapos PVC pipe na 4 inches. Then PVC elbow na 2 inches. PVC-Y na 2 inches. At reducer na 4 inches by 3 inches. 4 inches yung outside diameter niya, tapos 3 inches yung inside diameter yan. Ito gagamitin ko sa sewer to kasi pagdating dito sa labas, magre-reduce na tayo. Yan. Re-reduce tayo dito. Gawa ng may mapapadagdag dito sa side na to. May downspout ako dito. Yung tulo ng bubong doon sa kubo, tapos magkakaroon pa rito. Dito ko dadalhin, tapos magre-reduce na tayo. Pagdating dito, 4 inches na siya, palabas dun sa sa sewer line. Yan. Kasi yung sewer, hindi siya kasama or nakabukod siya ng linya, hindi siya papunta ng ng septic tank. Kailangan nagkabukod lagi siya kasi pag ginawa niyo yun, tendency niyan, every time nagagamit kayo yung CR, malidigo lang kayo sa shower area o naghuhugas sa laboratory. Pupunta yung tubig sa sa septic tank pagka ganun ginawa niyo pag pinagsama niyo. Tendency niya, mabilis mapupuno yung ating septic tank. Kaya gagawin natin, magkabukod
yung ating sewer line tsaka water closet. Si water closet para lang papunta lang dito kay septic tank, guys. Yun. May video din tayo ng paggagawa niyan ng septic tank, tapos naglagay tayo ng overflow ng PVC. May division kasi yan eh. Bali dalawa yung division niya, kaya tatlong ano yan, kumbaga tatlong butas yung ating septic tank. Yun. Ayan, simula muna tayo. Yung sewer muna ang gagawin natin. Sewer line, kasama dyan yung sa floor drain, yung lavatory. Yan. Dito 3 inches yung gagamitin natin mula dito sa lavatory. Binutas ko lang yun doon kasi diretso yung PVC natin dyan para magkaroon ng clean out. Ngayon, ito yung ating floor drain. Kinabit ko na ito ng isang araw. Gumawa na lang ako ng yung kanyang P-trap. Ayan. Importanteng may P-trap sa floor drain. Bakit? Kasi ito nga, papunta na to sa kanal or sa sewer. Pwede kayong yung amoy bumalik dito sa pagka walang floor drain. Tendency niya pagka bumalik sa pag walang P-trap. Ang tendency niyan pag walang P-trap, babalik yung amoy sa floor drain. Yung CR nyo, isa sa dahilan kung bakit minsan mabaho o may kakaibang amoy. Ayan, kaya naglalagay ako ng P-trap. Yun, tapos maglalagay ako dito ng Y. Yun. Ito Y. Maglalagay ako ng elbow dito, nakaganyan. Diretso na kasi to pataas. Yun. Hindi ko nga pala nabanggit sa inyo, kaya PVC 3 or 3 inches yung nilalagay natin. Pagdating sa taas, meron kaming isang lalagay na maliit na CR. Yun. Pang paid plus lang. Ito, siyempre, yung floor drain nun, kailangan din. Kaya ito rin yung ating sa water closet, naging Y na T or Y na 4x3 kasi yun, magkakaroon siya ng pail plus na water closet. Dito rin siya padadaanin. Tapos yung air vent niya, diretso na pataas. Pareho siya may air vent, itong ating sewer line, tsaka itong ating sa water closet. Yun. Kabit ko muna to dito, guys. Ayan. Siya nga pala gagamit din tayo ng solvent cement. Pinaka-adhesive niya or pandikit ng ating PVC. Yun. Ayan. Diyan yung pwesto ng ating lavatory. Pag nagpwesto, ng ating floor drain. Yung pag nagpwesto ako ng floor drain, kalimitan makikita nyo sa corner. Yun. Tapos dito kasi yung shower air, yung shower mismo. Hindi ko siya masyadong tinatapat sa shower kasi minsan, lalo na may faucet, naglalagay tayo ng di ba napasin nyo, naglalagay tayo ng balde sa ilalim ng faucet. Yun. Minsan kasi natatakpan, makita nyo pag natakpan, minsan baha na dun sa sa shower area kasi hindi agad lumulusot yung tubig sa floor drain gawa nung balde. Yan. Ito muna, yan, lagay tayo ng P-trap. Tapos, lalagay ko to. Ang pagsukat niyan, mula dyan, yan yung pwesto. Ito yung huwag niyo susukat na dito sa edge ng PVC. Kailangan may allowance kayo. Yan, mga 2 inches. Tapos mula dito, 2 inches din. Balo yung sukat natin dyan ay, yan, meron tayong 6 inches. Puputol tayo ng PVC na 6 inches para mapagkabit natin itong dalawang to. Ito na, naputol ko na yung 6 inches na ilalagay natin dito sa PVC ito, sa PVCY na to, tsaka dito sa PVCY na 3x3. Yun. Paglalagay nyo, didikit natin ng solvent cement. Yan. Tapos, punasan muna natin para kasi may mga putik siya. Yun. Kailangan malinis siya paglalagay niya solvent cement kasi lalo na kapag sa slab, pwedeng mag-leak siya dun kapag hindi maganda yung dikit ng solvent cement. Then, gamit tayo ng stick paglalagay ng solvent cement. Huwag nyo kakamayin kasi pag kinamay nyo yung solvent cement, baka mapanis. Hindi, joke lang. Huwag nyo nakamayin kasi yun, baka mapanis. Hindi mapanis naman. Medyo para hindi agad magdumi. Yun, gamit kayo either brush or stick paglalagay nito. Yan, para equal din yung paglalagay. Yan. Pag nilagyan nyo na lahat yan ng solvent cement, pati yung PVCY, lalagyan nyo din yung fittings. Before nyo din lagyan siya ng solvent cement, kailangan pupunasan nyo yung loob nito. Wala siyang mga ganyan mga putik or mga basa. Hindi rin pwede pagbasa, pwedeng maapektuhan yung yung quality yung dikit ng ating solvent cement. Ayan, pupunasan natin siya para talagang kapit na kapit yung solvent cement. Tapos parehas yung PVC tsaka fittings, lalagyan yung solvent cement. Ito na, yan, nailagay natin. Tapos nilagyan ko na rin ng PVC dito. Yan, ito pataas na to. Diretso siya sa air vent tsaka sa natin sa ating guys,
second floor na abang sa floor drain. Yun. Tapos yan, maglalagay tayo dito ng Y dito para dito sa laboratory natin. Kasi yung laboratory natin nasa side na to. Lalagay tayo ng Y dyan. Tapos gagawin natin mula dun hanggang dito, susukatin natin. Yan, medyo mahirap na kumilos kasi maputik. Yan. Katatamba ko pa lang dito. Problema, pagkatapos kong tambakan, araw-araw naman umuulan. Hindi yung ating lupa, hindi siya nakatigas na, kumbaga nakatuyo. Yun. Yan, sukatin natin siya. Papunta dito. Diyan. Yan dito. Yan. 131 cm. Yun. Tapos, bakit Y yung nilagay ko? Kasi, kaya Y yan. Biyotas ko to. Maglalagay ako dito ng clean out dito sa likod yan. Ito naman kasi may access ako sa ilalim ng silong. Kasi, yan. Clear lang yan. Ganyan lang yan. Pero, simentoin ko lang ilalim ng silong. Tatanggalin natin mga dumi dyan. Yan, kaya magkakaroon tayo ng access sa clean out. Kailangan pag maglalagay kayo ng clean out, may access kayo kasi naglagay nga kayo ng clean out tapos pagdating mo sa kabila, wall din. Wala kayong access. Useless yung clean out nyo. Yan. Kaya yung nilagay natin dito. Yun. Putol tayo ng 131 cm. Dito guys, yan. Okay na natin papunta sa taas. Yung sa floor drain. Yan, tapos diretso na ikabit natin PVC. Ito naman, papunta dito sa laboratory. Yan, lalagay tayo ng PVC elbow dito. Yan. Ito, kaya yan nakaganyan kasi nga mag-aasinta pa tayo or maglalagay pa tayo ng hollow block dito. Bali 4 inches pa yung ilalagay natin na hollow blocks, kaya ito. Yan. So, ayan. 4 inches pa. Dampas pa siya sa 4 inches yung ating kumbaga pasok pa siya kasi hanggang dito pa yung 4 inches na hollow blocks. Pasok pa to sa loob ng hollow blocks. Yan, tapos sukatan lang natin to. Yan, 23 cm. Ito mga linya muna. Tapos pakita ko sa inyo mamaya yung sukat or layo, tsaka taas nung abang sa laboratory, abang ng water closet, mula sa dingding, tsaka mula sa flooring. Yan. Yan, dito matatapos na tayo. Ito yung ating kinabit natin yung PVC elbow para sa lavatory natin. Ayan, nakaway lang din yan para pagbagsak ng tubig, diretso siya. Kumbaga, kasi pag ang ginamit natin, pwedeng punta yung tubig dito, sabog pa yung or kakalat pa. Ang mahirap nun pag may mga kasamang halimbawa kanin or mga may iwan kasi yung tubig diretso. Tapos yung mga kasama niya mga kanin lalo galing sa lababo, pag may iwan. Yun. Kaya nagbi-build up ng sebo sa PVC guys. Yung mga langis na iiwan. Ngayon, papakita ko rin sa inyo. Yung slope niya, yun, nandun na rin naman tayo sa naiiwan. Yung slope guys, ng ating PVC or yung klebe niya, huwag kayong gagawa ng klebe na masyadong tarik or ibig ko sabihin as slide na slide. Ilang ganyan lang banayad yung slope niya. Kasi pagka ganyan ginawa nyo, pwedeng maiwan yung halimbawa sa lababo, yung kanin o yung mga debris doon, kaya nagbi-build up yung mga sebo, maiwan lang pagka ganun kasing slide na slide, agos yung tubig, pero iwan yung mga kasama niya, mga kanin, mga dumi-dumi, mga debris, mga sebo, kasi hindi naman ganun kabilis yung agos ng kanin. Kumbaga, natatangay lang siya ng tubig, pero siyempre pagka ganun, bagsak agad yung tubig, yung mga niya, may iwan. Ito, kala nyo pantay siya, pero may klebe yan. Ito, meron ako level bar. Yan. Yun, Yan. Kita nyo yung bula. Yan, nasa ibabaw. Kasi kung levelado yan, ganito magiging yan. Kumbaga kung pantay yan, yun, Yan. Yun, mataas pa siya. Nakaangat pa siya doon sa ating PVC. Yung levelado yan, pantay yan. Kaya akala nyo na levelado. Hindi kasi ako nagkiklebe ng sobrang tarik or slide na slide. Hindi ako nag-stop na ganun. Yun. Tapos dito, mula dito hanggang dito, PVC. Yung PVC yung lalagay natin dito, yung meron ng hub. Para hindi tayo gumamit ng cuffling. Pag sinabing hub, yung meron na nito, yung sa dulo. Di ba pag bumili kayo yung PVC, meron na yung isang male, tapos yung isa female. Ito yung female. Yan. Dito yun. Sukat natin. Sasama natin yung hub kasi yung clean out is papasok lang doon sa hub. Yan, 4 inches mula doon. Kasi 4 inches yung hollow blocks natin. Tapos ito, ayan. Bale, 39 cm yung ating puputulin. Ito yung hub. Ito. Ito yung sinasabing hub. Ayan. Ito yung kukunin natin. Yan. Kasi yung kabilang dulo wala.
pagka yun ang kinamit natin, gagamit na tayo ng coupling. Compared dito, yan, nakaabang na siya yung hub niya. Basta na natin ilalagay yung clean out dito. Yan. Sukat natin. 39 inches. Centimeter, sorry, hindi inches. Yan, puputulin natin yan dyan, guys. Ito na, naputol natin yung ating PVC pipe. Lalagyan na natin solvent dito. Tsaka dito. Yun, natin solvent. Gamit tayo ng stick. Hindi natin kakamain, baka mapanis eh. Joke lang. Yan. Hindi ko nga pala nabanggit sa inyo kanina. Gumamit din tayo ng PVC pipe na 2 inches. Yan, 2 inches para na sa laboratory. Tsaka sa floor drain. Ayan. Yun yung dalawang yun. Kaya 3 inches na yung ginamit ko. Yun lang yung dadaan dito. Itong sa lavatory, floor drain. Yung pagdating doon, sa labas, 4 inches na before sumapit ng zero or ng kanal. Kasi may downspout na tayo doon. Ayan. Higyan natin yung solvent. Yan ha. Basta lalagyan yung solvent, lilinisin nyo muna yung PVC. Ayan. Kaya may basahan tayo dito eh. Ayan na guys, tapos na ito yung loba sa kanya, PVC, yun, dun tayo maglalagay ng clean out. Yan, open yan, tatagali ko lang itong mga forma, hindi ko mapakita ng ayos sa video kasi may mga forma pa, yan, pero yan na yan yung ating sa sewer, yan, tapos maglalagay tayo ng abang dun pataas, para pwede nang buhusan itong flooring, pero before nga pala tayong bubuhos ng flooring, kakabit pa nga pala tayo sa water closet, tsaka yung ating sa PPR pipe, yun, tapos ito, yun, dito muna tayo sa taas ng abang ng laboratory. Marami din kasi nagtatanong kung anong taas nung nung PVC or abang ng PVC sa laboratory. Unang-una yung gagawin kapag kaganon, para hindi kayo malito. Lalo na, siyempre, ang taas niyan is kailangan yung sentro ng butas ng elbow. Elbow. Ito, yung elbow natin. Kailangan yung sentro niyan 55 cm. Kumbaga, tayo, ito metro. Ito natin. Sensya na kayo, medyo malupit yung camera. 55 cm. Yun. Yan. Kailangan nasa sentro yan. Yan. Kailangan sentro yan. 55 cm. Yun yung butas ng PVC. Ngayon, ang gagawin nyo, para hindi kayo merito, lalo na, halimbawa, syempre, hindi naman kayo nag-layout ng banyo. Plumber lang kayo. Gawin nyo, usapin nyo yung foreman or yung gumawa karpintero, tanong nyo kung alin yung finish flooring nila. Or pwede kayong bumase sa plano kung wala kayong pagtanungan. Alin ba yung finish flooring? Pag sabi yung finish flooring, yun yung tiles na yung flooring. Kailangan, mula doon sa ilalim, halimbawa, ito yung tiles, ibabaw. Mula dyan, kayo ng metro, kailangan yung sentro ng butas ng PVC or ng elbow is 55 cm. Yan, kagaya nito, ito yung finish flooring. Yun muna kayo magsisimula. Tatanong nyo kung ano yung finish na. Hindi yung mismong, kasi mamot nyo, tambak lang. Lupa pa, naglayout kayo. Tapos doon kayo bumasa yung 55 cm. Then, syempre, sisimento yun, tataas ng mga 2 inches. After tumaas ng 2 inches, angat ulit ng mga 1 to 2 inches para sa tiles. Yun, doon pa lang, pag nagkaba kayo ng 55 cm, kumbaga, ligaw na or sala na kasi bumaba na yung abang nyo. Gawa ng yung flooring is tumaas. Kaya nga alamin nyo is finish flooring. Ito, sa case nito, ito yung finish flooring niya. Ito. Ako din kasi nagawa ng banyo eh. Kaya ang tiyano ko, yung sarili ko. Then, ito, yung finish flooring niya. Ayan. May guhit na ako. Mula dyan, taral kayo ng 55. Tari, kung ba nag-iisa kayo, good pa. Yan, 55 cm. Ito, yung tatamaan ng 55 cm. Guguhitan niya yan. Tapos, kukuha kayo ng elbow. Yan, tatama nyo yung sentro. Doon sa guhit nyo yun. Yun yung may putik. Yan, mula doon hanggang dyan sa baba. Susukatin nyo. Mula dyan sa edge. Dito sa ng PVC. Sorry ha. Dito. Sa ng PVC. Hanggang dito. Tatarulin nyo yung metro. Yan. Yan ang magiging finish nya. Yan. Ayan yung puputulin natin. Mula doon. Yan. Ganyan. Patarol kayo metro mula dito. Tapos doon sa kabilang side ng PVC. Ito na yung abang natin sa laboratory. Bali, ang kulang na lang dyan, yung supply ng tubig, PPR. Mamaya natin yun pagka naiayos natin to. Kasi pagkatapos itong PVC, iayos ko pa yung tambak niya. Papantay ko yung flooring. Tapos tsaka ako maglalagay ng kahit gravel bedding or buhangin.
para pagpantay na siya, tsaka ako maglalatag ng PPR para saan natin sa supply ng tubig. Yan. Ngayon yung water closet naman. Dito sa water closet ang ano natin is ito, 4x3. Dito muna tayo. Una natin gagawin ito ito yung gagawin ko ngayon lalagay ako ng tea. Yan, may manibago sa inyo bakit tea yung kinamit ko. Yan, lalagay tayo ng tea tapos elbow. Yan, bali ganyan yung magiging itsura niya. Bakit ako magagawa niyan? Kasi yung nakapropose dito na is yung deflash na water closet. Ngayon, meron ako dyan nilas doon sa aking yun doon sa dati nating kubo dyan na andan. Pale plus yun, tapos hindi pa nagagamit. Lalagay ko muna temporary. Ngayon, naisip ko, naglagay nila ako ng tea kasi pagka nilagay ko si Pale plus, tapos na-flooring ako na to, ang butas ni Pale plus, compare kay water closet, magkaiba yung abang niya. Ang abang ni Pale plus, kailangan mga 15 to 17 inches kasi ang butas na nasa unahan. D-flash o yung merong flash na water closet, either 1 piece or 2 piece or ano man yan, lahat kailangan 12 inches ang ang abang. Saan ba nagsisimula yung 12 inches? Dito, di ba meron tayo dito ang asinta na 4 inches. Dapat mula doon, rough yan na rough. Yung kumbaga, ito rough yan, hindi pa palitada, wala pang tiles. 12 inches mula doon sa gilid ng ating hollow blocks hanggang doon sa yan, tataro niya ng ganyan yung PVC, yung metro sa hollow blocks. Tapos kailangan yung sentro ng butas ng PVC. Ganyan. Yan. 12 inches or 30 cm. Tapos sa Pale plus naman, kailangan yung sentro ng butas niya mga 17. Yan. Ganyan dapat. Kaya ginawa ko. Yan. Ito na lang, maglalagay na lang ako ng tea kasi nga pagka papalitan na rin ng ng water closet na deflash, kailangan ko pa magbago. Gagawin ko na lang pagka ganon, i-close ko na lang to, i-bend ko na lang, sasarduhan ko na lang itong dulo ng PVC. Pagkatapos pwede ko na ikabit yung water closet na deflash. Ito naman kasi pag kinabit ko na rin deflash, pag tinanggal ko yun or kinabit ko yun, yung tinakpan ko to, taklob na rin, cover na rin siya ng buong bowl or ng buong water closet. Kaya okay lang yun na lang naisip ko kaysa iabang ko muna si dibuhos or yung Pale plus, tapos pagka nakabili na ako ng kasi kumbaga di ba yung gawa ko nga dito utay-utay, kailangan lang namin meron dito sa kubo na halimbawa magagamit na water closet. Yung munang bago din naman yung binili ko yun yung Pale plus na yun. Kumbaga nung nagkakagot ako ng kubo, habang yagawa ko tong kubo, kailangan namin yun. Ngayon nagtambak ako. Kaya ayan, basta ako na lang tatabunan yun para may magamit lang. Yun yung kaya ganito yung gagawin ko. Ayan. Naglagay ako dito ng yun yung kutsara kasi maglagay pa ako dito ng 4 inches. Ginawa kong 4.5 kasi syempre may pa yun. Minsan hindi naman didikit dito yung 4 inches natin na hollow block. 4.5 para sakto yung 4 inches. Tapos dito ako tatarol ng 12 cm. Yan, para dito sa ating elbow. Yan, isudsud natin para tumama sa 12 cm. Yun. 12 cm, sorry. 30 cm tas 12 inches. Ayun. Yan yung magiging abang natin sa water closet. Yan. Lalagay ko lang to. Tapos yung tinaka ganyan. Halos sakto lang. Yan. So, ayan guys. Ito na yung double natin. 2 butas. Yan. Yan. Kaya yung 2 butas, isang palalaki, isang bababae. Hindi, joke lang. Ayan. Gawa nga ng Pale plus. Tsaka, sa deflash na water closet. Kasi yun yung ating imaginary na imagine nyo na lang, imagine na lang kasi tayo. Imagine yung nari na hollow blocks yung dulo. Yan, mula dyan, 30 cm yung sentro ng butas ng nung ating PVC para sa deflash na bowl, yun, o water closet. Yan. Tapos ito sa dulo, kaya kailangan, di ba sabi ko 17 inches. Yun. Medyo lampas. Ito, 4 inches. Kung maano nyo, doon nasa kahon yung ating Pale plus na na water closet.
Pag ito tinodo ko, yung butas na yan, yung ating fail plus, kasi makita nyo, medyo ano yung dulo niya. Baga, may lalabas na butas dyan. Dito tayo gagamit ng reducer. Ayan. Ito yung kinuha ko reducer para yung gap niya dito. Kasi meron naman yung reducer na ano. Kailangan nga mga 3 inches lang pag fail plus yung abang natin. Ayan. Tsaka natin ito lalagay. Kasi medyo awas siya yung butas niya. Kumbaga, hindi kayang i-cover ng ating fail plus. Ayan. Yun. Di umadjust yung butas niya sa 17 cm. Mula doon, parang tayo ng ano, doon sa dulo. Yun. Tapos dito. Yun. Tapos, sukat natin yung ating ano, yung ating, ito, hollow block siya. Laging nalilit na ako. Tapos, doon sa dulo yung butas, yung gitna ng butas, guys. Ayan. Ngayon, dito naman tayo sa Y. Yung papunta sa air vent niya. Kailangan kasi may air vent. Huwag kayong, ano, pati ito, may air vent ito, guys. Yung ating, ano, sa sealer. Kasi, pag walang air vent, unang-una yung amoy pwede dito. Pangalawa, silyado yung ating ano, septic tank. Pwede mag-crack yan pag walang air vent. Yun, kasi may ipon yung ano, kumbaga makukulob yung hangin, magkakaroon siya ng pressure, pwede mag-crack yung septic tank. Yun, isa yun sa reason na pwede mabaak yung inyong septic tank o yung flooring mag-crack. Yan. Lagay tayo dito ng air vent. Tapos, kaya yan 3 inches, maglalagay din tayo ng, yun na nga, yung fail plus nito, pag kinalas yan, doon sa taas ilalagay. Ito, 3 inches para dire-diretso sa taas. Fail plus, tsaka yung air vent. Yan. Gamit tayo 1/8 bend para maihabol natin dito. Yan dito. Isang 1/8 bend dyan, guys. Tapos, isang 1/8 bend dito. Oops, teka. Medyo maputik. Yan. Para tama siya doon sa elbow. Yan. Tapos, pataas na yan. Yan muna. Aking sukatan muna. Tapos, kakabit ka. Pakita ko sa inyo. Ito, guys. Yan yung ating ano, yung papunta sa taas. Ito, nakaway lang tayo dito. Tapos ayan, 1/8 bend, elbow, tapos diretso pa taas. Yun, yun yung mag-iabag natin. Tapos yung isa, yung sa silver, may abag din tayo sa taas. Yun, nakaway siya. Tapos ayan, diretso pa taas. Yun yung floor drain natin, tayo, P-trap, ayan. Bali yun yung abag natin dito sa CR natin, or banyo natin dito para sa water closet, lavatory, floor drain, ayan. Yung sa sewer, tapos yun, magkabukod yung sewer, tsaka yung sa water closet natin. Water closet, diretso siya ng itong septic tank. Ayan. Gagawin ko, tatambakan ko na muna siya before ko i-layout yung PPR. Bali, yan na lang muna sa video natin. Yun nga pala, lagay tayo doon ng ano, clean out para sa ating ano. Sa video to, yan na lang muna, guys. Kasi next video, yun naman pag-abang ng PPR pipe nito, yung sukat, taas, at saka yung ano, yung mga layo niya sa bawat pader, yung sa shower, abang ng bidet, tsaka water closet, yung faucet nitong ano, lavatory, yun, tsaka yung mga faucet ng taas niya, yung mga clearance, yan. Bali yun lang muna sa video to, guys, yan, kasi magtatambak pa naman ako para ito yung flooring ako na, yan, pero i-videohan natin yung sa PPR, yan. Bali yun lang muna sa update natin para dito sa kubo natin, at maraming salamat po sa inyong lahat. Follow nyo na yung FB page natin, House Doctor Tutorial, at maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga yung palang nakapanood, inayahan ko po kayo mag-subscribe, like, share, click nyo na po yung notification bell para kada may video tayo na i-upload, ma-update kayo. Ayan. Maraming salamat po. Stay safe and God bless.